Napakaliit at napakatahimik ng bansang ito mga kapatid. Pero alam mo ba na sa ilalim ng kanilang magagandang bundok at sibilisadong pamumuhay, nakatago ang isa sa pinakamalupit at pinakamapanganib na defense system sa buong mundo. Ito ang Switzerland na kapag tinitignan mo sa mapa, ang maiisip mo agad ay ang masasarap na chocolate, mamahaling relo at mga tahimik na bangko. Sila ang kilalang simbolo ng kapayapaan at neutrality o hindi pakikialam sa giyera ng iba sa loob ng mahigit 2 siglo. Pero guess what? Ang kapayapaang kanilang tinatamasa ay hindi nakukuha sa pakikiusap lang. Ang totoo, ang Switzerland ay isang dambuhalang kuta na literal na imposibleng sakupin ng kahit sinong superpower. Dahil sa bansang ito, bawat mamamayan ay sundalo, bawat bundok ay mayroong nakatagong kanyon, at halos lahat ng bahay ay may sariling bomb shelter o bunker. Paano naging ganito kapreparado ang isang bansang ayaw sa giyera? Ano ang mga sikretong militar na itinatago nila sa buong mundo? Sa Switzerland mga kapatid, mayroong kakaibang batas na umiiral sa kanilang lipunan, ang sistema ng militarisasyon at armas. Sa maliit na bansang ito, ang pagiging sundalo ay hindi lang isang trabaho, kundi isang obligasyon para sa lahat ng kalalakihang may sapat na gulang sa ilalim ng kanilang conscription law. Matapos ang kanilang basic military training, ang mga tao rito gaya ng mga doktor, guro, bangkero at mekaniko ay pinapauwi sa kanilang mga sariling bahay dala ang kanilang mga opisyal na military assault rifles. Kaya naman kapag sinalakay mo ang Switzerland, hindi mo lang makakalaban ang kanilang aktibong hukbo, makakalaban mo rin ang milyon-milyong sibilyan na may nakatagong mga baril sa loob ng kanilang mga bahay. Para silang isang bansa na may isang dambuhalang citizen army. Pero hindi lang baril ang kanilang depensa, kundi ang mismong mga bahay at gusali sa buong bansa. Noong panahon ng Cold War, nagpasa ang gobyerno ng Switzerland ng isang batas na tinatawag na Shelter for All o kanlungan para sa lahat. Sa ilalim ng batas na ito, bawat modernong bahay, apartment, ospital at gusali na itinayo sa bansa ay obligado at batas na mayroong sariling nuclear fallout bunker sa ilalim ng lupa, kompleto sa makakapal na pader na semento, blast doors at air filtration system. Alam nyo ba na ang Switzerland ang natatanging bansa sa buong mundo na may kakayahang itago at isalo ang 100% ng kanilang buong populasyon sa mga ilalim ng bunker kung sakaling magkaroon ng nuclear war? Meron silang mahigit 300,000 pribado at pampublikong bunker na kayang mag-accommodate ng halos 9 milyong tao. Ngayon, bukod sa mga baril at bunker, ang ekonomiya ng Switzerland ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit walang gustong sumakop sa kanila. Noong taong 1934, ipinasa ng bansa ang isang napakatinding batas, ang Banking Secrecy Act. Sa ilalim ng batas na ito, naging isang seryosong kriminal na krimen para sa sino mang bankero ang ibunyag ang pangalan o detalye ng may-ari ng isang bank account. Dahil dito, ang mga hari, presidente, bilyonaryo at maging ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa buong mundo ay nag-uunahan na itago ang kanilang mga kayamanan, ginto at bilyon-bilyong dolyar sa loob ng mga Swiss banks. Kaya naman kung ikaw ay isang mananakop o diktador na gustong sakupin ang Switzerland, mapapaisip ka talaga ng milyong beses. Bakit kanyo? Dahil ang sarili mong pera o ang pera ng mga pinakamayayamang tao na nagpopondo sa iyong militar ay nakatago sa loob ng Switzerland. Kung bobombahin mo ang bansa, literal mong sisirain ang sarili mong pitaka. Noong World War II, kahit ang Nazi Germany ay hindi ginalaw ang mga bangko sa Switzerland dahil doon din nila itinatago ang mga ginto at perang ninakaw nila sa buong Europa. Ang kanilang mga bangko ay nagsisilbing isang financial hostage crisis kung saan ang buong mundo ay obligado silang panatilihing ligtas upang hindi maglaho ang yaman ng mga pinakamakapangyarihang tao sa daigdig. Ngayon, kung makalusot ka man sa mga armadong sibilyan at mga bunker, sasalubungin ka naman ng kanilang pinakamalupit na estratehiya, ang tinatawag na National Redoubt o ang isang napakalaking defensive fortress system sa kabundukan ng Alps. Noong World War II, habang sinasakop ng Nazi Germany ang halos buong Europe, natakot si Hitler na pasukin ang Switzerland dahil ginawa ng mga Swiss ang kanilang mga bundok na mistulang mga dambuhalang Swiss cheese, puno ng mga butas at sekretong tunnel sa ilalim ng lupa. Ang mga magagandang bundok na nakikita ng mga turista ay may mga nakatagong sliding doors kung saan biglang lalabas ang mga dambuhalang kanyon, rocket launchers at maging mga sekretong airfields at hangar para sa kanilang mga fighter jets na nakabaon sa loob ng bato. At ito pa ang pinakamatindi na magpapaiyak sa sino mang mananakop. Ang buong infrastruktura ng Switzerland ay dinesenyo para mag-self-destruct o sumabog kapag may pumasok na kalaban. Tama ang iyong narinig kapatid, libu-libong mga tulay, kalsada, riles ng tren at mga tunnels papasok ng bansa ang mayroong permanenteng nakabaon na mga dinamita at pampasabog. Sa oras na mag-i-issue ang gobyerno ng go signal para sa isang invasion, isang pindot lang ay guguho ang lahat ng daanang ito. Ang kalaban ay maiipit sa labas habang ang buong populasyon at militar ng Switzerland ay ligtas na nakatago sa loob ng kanilang mga fortress sa bundok, kompleto sa pagkain, tubig at armas. Kamakailan lang nitong mga nakaraang dekada,
Unti-unting tinanggal ang ilan sa mga pampasabog na ito, pero ang sistema ng kahandaan ay nananatiling buhay na buhay. Ang kwento ng Switzerland ay nagpapakita sa atin ng isang napakahalagang aral na ang tunay na kapayapaan at neutrality ay hindi nakukuha sa pagiging mahina o sa simpleng pagwawagayway ng puting bandila. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa buong mundo na napakamahal at napakamadugo ng magiging kapalit kung tatangkain mo silang galawin. Ang Switzerland ay nananatiling mapayapa dahil sila ang pinakahanda sa giyera. Kaya naman sa susunod na makakita kayo ng litrato o magagandang bundok at tahimik na mga bayan sa Switzerland, alam nyo na ang buong kwento. Hindi lang ito isang paraiso para sa mga turista, kundi isang matibay at mapanganib na kuta na binuo para sa kaligtasan ng bansa. Kung namangha ka sa kwentong ito kung paano naging imposibleng sakupin ang Switzerland gamit lang ang kanilang mga bahay at bundok, huwag mong kalimutang i-follow ang aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para sa marami pang ganitong makabuluhang kwento. Peace out!